Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang, mag-comment ka muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, sabay-sabay tayong maglalakbay sa isang kwentong puno ng lihim, sakit, pag-ibig at mga pasyang kayang magpabago ng buong buhay. Hindi lahat ng lalaking mayaman ay ipinapanganak na masaya. Si Severino Valeña ay lumaki sa isang mundong kumpleto sa lahat ng bagay na kayang bilhin ng pera. Malalaking bahay, mga sasakyang hindi man lang niya maubos gamitin, mga negosyong kumikita kahit natutulog siya, at mga taong ngumingiti sa kanya hindi dahil mahal siya, kundi dahil may kailangan sila. Sa paningin ng iba, napakaswerte niyang tao. Tagapagmana siya ng isa sa pinakamalalaking negosyo sa transport at real estate sa bansa. Isa siyang lalaking pwedeng pumitik lang at magbago ang kapalaran ng ibang tao. Pero sa likod ng apelyidong Valeña, pagod na si Severino. 14 na taong gulang pa lang siya nang una niyang marinig sa sariling mga kamag-anak ang usapang mana habang nakaburol pa ang kanyang lolo. Sa halip na luha ang manaig, bulungan tungkol sa shares, properties at kontrol sa kumpanya ang nangingibabaw. Doon unang natutunan ni Severino na sa mundo ng mayayaman, madalas mas mabigat pa ang presyo ng tiwala kaysa sa halaga ng anumang gusali. Nang mamatay ang kanyang ama si Leandro Valeña makalipas ang ilang taon, lalo niyang naranasan ang bigat ng apelyido. Bata pa siya noon, pero kitang-kita niya kung paanong biglang dumami ang mga taong gustong tumulong sa pamilya nila. May mga ngumiti, may mga yumakap, may mga nagsabing aalalay sila. Pero kalaunan, iisa lang pala ang gusto ng karamihan, mapalapit sa poder. Ang taming naging totoo sa kanya noon ay ang tiyahin niyang si Doña Maureen Valeña, isang babaeng matalim magsalita pero malinaw magmahal sa paraan niyang disiplinado. Siya ang madalas magsabi kay Severino ng mga salitang hindi kayang sabihin ng iba. Hindi ka dapat lumaking mahina, Severino. Malamig ngulit matatag niyang sabi noon habang nakatanaw sila sa lumang opisina ng ama niya. Ang mga Valeña hindi pwedeng magpasilaw sa mga paiyak-iyak at palambing-lambing, lalo na sa pag-iibig. Ngumiti lang si Severino noon, ngunit sa loob-loob niya, ayaw niyang maging bato. Ayaw niyang tumandang mayaman pero hindi marunong magtiwala. Kaya pagdating niya sa tamang edad at siya na mismo ang humawak sa ilang mahalagang bahagi ng negosyo, naghanap siya ng paraan para makalayo sa mundong paulit-ulit na nagpapanggap sa harap niya. Hindi siya palainom, hindi rin siya babaero. Hindi niya hilig ang maiingay na party o walang katapusang social climbing ng mga kaedad niya. Ang gusto niya, tahimik lang, totoo, walang bahid ng apelyido. Doon nagsimula ang lihim niyang buhay. Sa tulong ng matalik niyang kaibigan si Nico Vergara, isang mekanikong nakilala niya sa isang transport subsidiary ng kumpanya, palihim na inaayos ni Severino ang isang lumang taxi unit na hindi halatang konektado sa mga Valeña. Kapag gusto niyang tumakas sa bigat ng pangalan niya, nagmamaneho siya sa siyudad sa ilalim ng pangalang June Vale. Baliw ka talaga, natatawang sabi ni Nico minsang nakaupo silang dalawa sa talyer habang nagkakape sa plastik na baso. Imbes na mag-golf ka tulad ng ibang mayaman, namamasada ka. Mas marami akong natututunan dito kaysa sa kahit nanong boardroom, sagot ni Severino habang pinupunasan ng alikabok sa hood niyang taxi. Sa taxi, walang dahilan ng tao para magsinungaling sa driver. Akala nila hangin lang ang kaharap nila. Tama, pero minsan delikado yan. Mas delikado ang mabuhay na hindi mo alam kung sino ang totoo sa paligid mo. Hindi na kumontra si Nico. Kilala niya si Severino. Kapag may gusto itong patunayan sa sarili, hindi ito mapipigilan. Sa loob ng ilang buwan, unti-unting naging dalawa ang buhay ni Severino. Sa umaga, siya ang pormal, tahimik at kinatatakutang executive sa kumpanya. Naka-Amerikana, malinis ang pananalita, bawat galaw sinusukat. Sa gabi o sa mga araw na gusto niyang mawala sa radyo ng lipunan, isa siyang ordinaryong taxi driver na nakikinig sa reklamo ng mga pasahero, kwento ng mga estudyante, hinaing ng mga empleyado, at pangarap ng mga taong kumakayod araw-araw. At sa totoo lang, mas payapa siya roon. Mas gusto niya ang simpleng, "Kuya, dito na lang po sa konto," kaysa sa, "Mr. Valeña, we need your approval for the fourth quarter restructuring."
Mas totoo ang mundo sa labas ng tinted windows ng kanyang tunay na sasakyan. Sa isang charity gala na inorganisa para sa Road Safety Foundation ng kumpanya, dinaluhan ni Severino ang event dahil kailangan. Nandoon ang mga sponsor, media people, ilang politiko, mga artista at mga socialite na bihasang ngumiti kahit hindi sincere. Halos gusto na niyang umuwi nang mapansin niya ang babaeng abalang nag-ayos ng backdrop na muntik nang bumagsak dahil sa pagmamadali ng mga tao sa venue. "Sandali, ingat!" tawag ni Severino. Pero bago pa siya makalapit, muntik nang madaganan ng metal frame ang babae. Agad niya itong nasalo sa balikat at nahila palayo. Nagulat ang dalaga, malalaki ang mata, bahagyang humahabol ang hininga, ngunit maayos pa ring nagsalita. "Salamat, akala ko talaga tatamaan ako." "Ayos ka lang ba?" tanong ni Severino. "Oo, medyo napahiya lang." Napangiti ito ng alanganin. "Kasalanan ko rin, sobrang dami kasing sabay-sabay." Doon niya unang nakilala si Fiorella Dalisay. Hindi siya artista, hindi rin siya anak mayaman. Isa siyang event stylist na kilala sa husay gumawa ng eleganteng setup kahit limitado ang budget. Maganda siya, oo, pero hindi iyon agad ang tumama kay Severino. Ang unang tumama sa kanya ay ang paraan ng pagsasalita ng babae. Diretso, walang arte, may pagod pero hindi reklamador. "Pwede mo namang iutos sa staff," sabi ni Severino. Ngumiti si Fiorella habang inaayos ang hibla ng buhok na nalaglag sa mukha niya. "Pag may mali, hindi pwedeng puro utos lang. Kailangan minsan ikaw mismo ang gagalaw." Natahimik si Severino. Simple lang ang linyang iyon, pero bihira niya iyong marinig sa mundong ginagalawan niya. Sa gabing iyon, hindi niya inakalang hahanapin niya ang babae sa buong venue. Hindi rin niya inakalang matutuwa siyang malaman mula sa coordinator na si Fiorella pala ang dahilan kung bakit nailigtas ang dekorasyon ng event kahit biglang nagbawas ng budget ang isang sponsor. Ilang araw matapos ang gala, muli silang nagkita, hindi sa hotel, kundi sa isang maliit na coffee shop sa Ermita kung saan biglang sumilong si Severino mula sa ulan. Laking gulat niya nang makita roon si Fiorella, nakaupo sa isang sulok, nagkakalkula sa lumang laptop habang may katabing listahan ng bayarin. "Ay, ikaw?" gulat ni Fiorella. Napangiti si Severino. "Mukhang tinutukso tayo ng panahon. Or baka maliit lang talaga ang Maynila." Dahil sa simpleng pagkikitang iyon, nagsimula ang kanilang pag-uusap. Nalaman ni Severino na breadwinner si Fiorella. May sakit ang ina nitong si Erlinda Dalisay at ang ama nitong si Baldomero ay dati nang nalugi sa negosyong pinasok kasama ang ilang mapagsamantalang kakilala. May kapatid ditong si Yara na nag-aaral ng nursing at halos magsabay sa pag-aaral at part-time work. May pinsan nitong si Pichi Llorente, madaldal pero malapit sa kanya, at kaibigang si Jemar Laksa na madalas tumulong sa events kapag gipit sa tao. "Hindi ka ba napapagod?" tanong ni Severino minsang tumagal ang pag-uusap nila. Napatawa si Fiorella ng mahina. "Araw-araw. Pero bakit parang hindi ka sumusuko?" "Dahil wala akong luxury para sumuko." Tumimo sa puso ni Severino ang sagot na iyon. Habang tumatagal ang mga linggo, unti-unting napalapit si Severino kay Fiorella. Hindi niya agad ipinakilala ang buong pagkatao niya. Alam ni Fiorella na may kaya siya, pero hindi nito alam na isa siya sa pinakamayamang binata sa bansa. Ang alam lang nito ay isa siyang pribadong negosyante na mas gustong manahimik kaysa magpasikat. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, masaya si Severino sa isang relasyon na hindi nakasandal sa apelyido niya. Dinala niya si Fiorella minsan sa isang simpleng lugwaan sa may kanto halip na sa mamahaling restaurant. Kumain sila ng goto habang umuulan sa labas. "Hindi ka talaga maarte, no?" tanong ni Fiorella. "Mas gusto ko to." "Bakit?" "Kasi dito, hindi mo kailangang magpanggap na mahalaga ka." Napatingin si Fiorella sa kanya, tila may gustong basahin sa mukha niya. "Minsan, parang may malungkot sa likod ng sinasabi mo." Sandaling natahimik si Severino bago ngumiti. "Siguro kasi pagod lang akong makita ang mga taong mabait lang kapag may pakinabang." Hindi sumagot agad si Fiorella. Sa halip, marahan niya itong sinabi. "Hindi naman lahat ganon." Dahil sa mga salitang iyon, mas lalo siyang naniwala. Nang dumating ang panahon na ipinakilala niya si Fiorella sa ilang taong malapit sa kanya, iba't iba ang naging reaksyon.
Si Marites Celdran, ang tapat niyang executive assistant, ay magalang ngunit mapagmasid. Si Attorney Isandro Fuentebella ay propesyonal at hindi madaling magtiwala. Samantalang si Doña Maureen ay halos hindi itinago ang pagdududa. Matapos ang isang family dinner, nag-usap sina Severino at Doña Maureen sa veranda ng lumang bahay ng pamilya. Maganda siya, sabi ng matanda, nakatingin sa hardin. Pero hindi sapat ang ganda. Hindi ko naman siya minahal dahil maganda siya. Mas delikado iyon, putol ni Doña Maureen. Kapag puso ang nagpili, madalas bulag ang utak. Hindi lahat ng tao katulad ng iniisip mo, tita. Humarap ito sa kanya. At hindi rin lahat ng taong mukhang mabuti ay totoo. Masakit marinig, pero hindi pinansin ni Severino. Ayaw niyang sirain ng takot ang isang bagay na sa tingin niya ay maaaring maging totoo. Sa halip, mas lalo niyang pinili si Fiorella. Tinulungan niya ang pamilya nito sa paraang hindi garapal. Isang referral para sa doktor ni Erlinda, isang scholarship assistance para kay Yara na ipinaikot sa foundation, at ilang proyekto sa styling network na hindi halatang siya ang nagbukas ng pinto. Sa paningin ng lahat, mukhang papunta sa magandang bukas ang kanilang pag-iibigan. Pero sa gilid ng maayos na larawang iyon, may ilang aninong hindi pa nakikitang mabuti ni Severino. May mga gabing biglang hindi matawagan si Fiorella at sasabihing overloaded lang sa trabaho. May mga pagkakataong nababanggit ang pangalang Raf Cordero, isang dating kasintahan at negosyanteng minsan daw ay naging malaking bahagi ng buhay nito. Ayon kay Fiorella, tapos na iyon. Matagal na. Wala na yon, Sev. Sabi niya minsang nagtanong ito. Past is past. At dahil mahal niya, pinili niyang maniwala. Pagkaraan ng 2 taon, sa isang pribadong hapunan sa Tagaytay na tinatanaw ang mga ilaw sa ibaba, lumuhod si Severino sa harap ni Fiorella. Walang media, walang audience, taming ang malamig na hangin, ang mahihinang ilaw sa hardin, at ang tibok ng pusong matagal nang naghahanap ng tahanan. Fiorella Dalisay, marahan niyang sabi, hawak ang maliit na kahon. Pagod na akong mabuhay sa mundong puro duda. Pero kapag ikaw ang kasama ko, parang kaya kong maniwala ulit. Papakasalan mo ba ako? Napaluha si Fiorella at agad tumanggo. Yes, bulong nito. Oo, Severino. Habang isinusukbit niya ang singsing sa daliri ng babae, naniwala si Severino na sa wakas, natatagpuan na niya ang kaong hindi titingin sa halaga ng kanyang pangalan, kundi sa halaga ng puso niya. Hindi niya alam, sa likod ng gabing iyon, unti-unti na palang lumalapit ang unos na dudurugin sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang muli. Mag-comment ka kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakakilabot isipin na sa isang iglap, ang isang relasyong inakala mong buo at totoo ay pwedeng mabasag dahil lamang sa ilang salitang hindi mo dapat narinig, ngunit siya mismong nagmulat sa iyo sa isang katotohanang matagal nang nagkukubli sa likod ng matatamis na ngiti. Hindi nakatulog si Severino Valleña ng gabing iyon. Pagkatapos ng proposal sa Tagaytay, nakauwi siyang may ngiti sa labi at may gaan sa dibdib. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, para bang hindi na niya kailangang magduda sa bawat taong lumalapit sa kanya. Habang hawak niya ang manibela ng kanyang sasakyan pauwi, paulit-ulit niyang naaalala ang mukha ni Fiorella. Ang pangingilid ng luha, ang panginginig ng labi, ang simpleng oo, na para bang sapat para iparamdam sa kanya na ang lahat ng pag-iingat niya sa buhay ay may kapalit ding ligaya. Ngunit kinabukasan, habang nakatayo siya sa floor-to-ceiling glass ng opisina niya at tanawang abalang Maynila sa ibaba, unti-unti bumalik ang isang lumang takot na matagal na niyang tinatabunan. Paano kung mali siya? Hindi iyon galing sa malinaw na ebidensya. Hindi rin iyon dahil may nasilip siyang kasinungalingan. Isa lamang iyong manipis, halos nahihiyang kutob na sumagi sa isip niya matapos maalala ang ilang maliliit na bagay na hindi niya gaanong binigyan ng bigat noong una. Ang biglaang pagtatanong ni Fiorella Kubag tungkol sa trust funds, ang tila sobrang interes nito sa ilang properties na wala namang kinalaman sa magiging buhay nilang mag-asawa.
at ang paulit-ulit nitong panunulit kung bakit ayaw pa rin niyang ipakita ang kabuuang listahan na hawak niyang negosyo. Hindi ba normal naman yon? Tanong ni Severino sa sarili habang nakatingin sa lungsod. Magpapakasal kami. Siyempre gusto niyang malaman. Pero may bahagi sa kanya na ayaw matahimik. Bandang tanghali, pumasok si Marites Celdran sa opisina dala ang ilang papeles para sa hospital expansion budget ng foundation. Sir, nandito na po yung revised projections sa charity wing. Mahinahong sabi nito. Tinangguan lang siya ni Severino ngunit halatang malayo ang isip. Sir? Muling tawag ni Marites. May problema po ba? Saglit siyang tumahimik bago umupo. Marites, sa tingin mo ba, normal lang bang tanungin ka ng fiancé mo tungkol sa lahat ng properties na nasa pangalan mo? Napahinto si Marites. Bilang assistant, bihira itong makisawsaw sa personal na buhay ng amo. Pero kilala niya si Severino. Hindi ito nagtatanong ng ganon kung wala talagang bumabagag dito. Depende po sa paraan ng pagtatanong, sir. Paano kung paulit-ulit? Depende rin po sa tono. Marahan itong huminga. May gusto po ba kayong ipasilip? Umiling si Severino. Wala pa. Hindi na nagpumilit si Marites. Ngunit bago ito lumabas, marahan itong sinabi. Sir, hindi naman po masamang magtiwala, pero wala ring masama sa pagiging maingat. Nang maiwan siyang mag-isa, napatingin si Severino sa larawan nila ni Fiorella sa mesa. Nakangiti silang dalawa sa isang simpleng dinner kasama si Yara at ilang kaibigan. Mukha silang masaya, mukha silang totoo, pero hindi na niya mapigilan ang sarili. Ilang araw pagkatapos noon, tumating ang pagkakataong hindi niya planado ngulit tila kusong ibinigay ng tadhana. May final fitting si Fiorella para sa isa pang event styling contract sa Makati. Dapat susunduin siya ni Severino pagkatapos ng meeting niya sa board. Ngulit biglang nagkaroon ng komplikasyon sa isa sa kanilang logistics subsidiaries. Doon niya naisip ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa para sa sarili. Ang sumakay sa likod ng pangalang June Valle at muling humawak ng manibela ng kanyang lumang taxi. Tinawagan niya si Fiorella. Love, medyo na-stuck ako sa office. May kailangan lang ayusin. Sabi niya sa telepono. Okay lang, mag-book na lang ako. Hindi na, may ipapadala akong taxi. Kilala ko yung driver, mabait yun. Sigurado ka? Oo. Pagkababa niya ng tawag, napatingin siya sa sarili sa salamin ng lumang taxi unit. Simpleng polo, kupas na relo. Walang bakas ng pagiging Valenya. Napangiti siya ng napakla. Isang huling beses, bulong niya sa sarili. Para lang matahimik ang isip ko. Pagdating niya sa salon sa Makati, ilang minuto siyang naghintay sa gilid. Paglabas ni Fiorella, nakasuot ito ng simpleng blouse at slacks, may bitbit na garment bag at may kausap sa kaibigan nitong si Jamar. Text mo ko mamaya ha? Oo, uuwi na rin ako. Pagod na ako. Sagot ni Fiorella. Nang makalapit ito sa taxi at makita ang driver, ngumiti lang ito ng magalang. Taxi po? Opo ma'am, ako po yung pinadala ni Sir Sev. Sagot ni Severino sa binagong boses. Ay okay, sa Vertis muna tapos baka magbago pa. Pagkasakay nito, parang bumalik sa dati ang pakiramdam ni Severino sa tuwing namamasada siya. Ang amoy ng upholstery, ang mahinang ugong ng aircon, ang tunog ng busina sa EDSA, at ang katahimikan ng mga pasaherong walang kamalay-malay na hawak nila minsan ang pinakamalaking sikreto ng biyahe. Sa unang 5 minuto, maayos ang lahat. Tahimik si Fiorella, tumingin sa phone, sumagot sa ilang messages. Minsan ay nag-ayos ng buhok sa salamin. Halos mapahiya pa nga si Severino sa sarili dahil sa pagdududang naramdaman niya noong nakaraang araw. Pero pagdaan nila sa may Ortigas flyover, biglang tumunog ang telepono ni Fiorella. Hindi nito agad sinagot. Tinitigan muna ang screen. Pagkatapos ay bilis na pinindot ang accept at bahagyang tinalikuran ang rearview mirror, tila ayaw magpahalata. Hello? Mahinang sabi nito. Tahimik si Severino. Nakatutok ang mata sa daan,
pero bawat ugat sa katawan niya ay tila naging teenga. "Bakit ka ba tawag ng tawag?" Iritableng bulong ni Fiorella. "Sinabi ko nang huwag kang kulit ng kulit kapag may ibang tao." Mabilis na tumubok ang puso ni Severino. Ilang segundo ang lumipas, saka muling nagsalita si Fiorella. Ngayon ay mas mahina ngunit sapat para marinig ng isang taong sanay makinig sa taxi. "Raph, makinig ka nga. Hindi ito ang tamang oras." Parang nanigas ang mga daliri ni Severino sa manibela. Raph? Ang dating nobyong matagal nang sinabi ni Fiorella na bahagi na lamang ng nakaraan. Pinilit niyang huminga ng normal. "Tigilan mo na nga ang pagsiselos," patuloy ni Fiorella. "Konting tiis na lang. Hindi mo ba naiintindihan? Malapit na." Tahimik sa kabilang linya, ngunit halatang seryoso ang kausap nito. Hindi ko siya mahal sa paraang inihisip mo," sambit ni Fiorella, at doon tila may malamig na bagay na ibinaon si dibdib ni Severino. "Kailangan ko lang itong tapusin ng maayos." May bumara sa lalamunan niya. Pinisil niya ang manibela ng mariin. Tumigil sa pag-ikot ang mundo niya sa mga sumunod na salitang maririnig niya. "Raph, makinig ka. Kapag kasal na kami, magiging mas madali ang access. Hindi ka naman mangmang para hindi maintindihan iyon. Huwag ka lang padalos-dalos." Narinig ni Severino ang mahinang tawa ni Fiorella, hindi yung tawang malambing na alam niya, kundi yung tawang may kumpiyansa at pagtatago. "Siyempre, hindi ako papayag na mapunta sa wala lahat ng pagod ko," sabi nito. 2 taon ko ring tiniis ang pagpapakabait." Halos mawala ng pakiramdam si Severino. Hindi siya umiimik, hindi siya makagalaw. Ang tanging gumagalaw lang ay ang takbo ng sasakyan at ang pandurog na tunog ng bawat salitang unti-unting tumutusok sa puso niya. Sa kabilang linya, tila may sinabi si Raph na ikinairita ni Fiorella. Hindi mo kailangang magpakita ngayon. Huwag kang tanga. Kapag natapos na to, saka natin aayusin yung business mo. Kaya nga kailangan ko rin yung access sa funds. Hindi habang buhay tayong didikit sa mga small-time projects." Humigpit ang hawak ni Severino sa manibela. Business mo, funds, access. Parang biglang naglinaw ang lahat ng dating maliliit at hindi niya pinapansing detalye. Ang madalas na tanong ni Fiorella tungkol sa trust arrangements, ang tila pakikialam nito sa ilang charitable accounts, ang interes nito sa mga legal permissions. Hindi pala simpleng pagkapraktikal, hindi pala simpleng pagiging future wife na gustong maging involved. Plano pala. May sinabi pang isang linya si Fiorella na halos tuluyang dumurog sa natitirang paniniwala ni Severino. "Tiisin mo muna, Raph. Pagkatapos ng kasal, hindi na ako makukulong sa pagiging event stylist habang buhay. Makakabawi rin tayo." Hindi na napansin ni Severino na bahagya niyang natapakan ng preno ng mas madiin kaysa dapat. Umusog ng kaunti si Fiorella sa upuan. "Kuya, dahan-dahan naman po," sabi nito, saka muling tinakpan ng bunganga ng telepono. "Nakakainis." "Pasensya na po, ma'am," sagot niya sa binagong boses. Kahit ang totoo, gusto niyang isigaw ang sakit na bumabalot sa dibdib niya. Nang matapos ang tawag, tila walang nangyari si Fiorella. Nag-check pa ito ng lipstick sa maliit na salamin, ay inayos ang buhok at sumandal na parang ordinaryong biyahe lang iyon. Sa sandaling iyon, doon unang naranasan ni Severino ang uri ng pananahimik na mas maingay pa sa sigaw. Hindi galit ang unang naramdaman niya, hindi rin puot, kundi pagkawasak. Hindi niya agad mapaniwalaan, hindi niya agad matanggap. Paulit-ulit sa isip niya ang tanong, alin doon ang totoo? Yung babaeng umihiyak sa balikat niya habang ikinukwento ang paghihirap ng pamilya niya? Yung babaeng hinawakan ng kamay niya sa Tagaytay at nangakong makakasama niya habang buhay? O itong babaeng nasa likod niya ngayon, malamig at kalkulado, na pinag-uusapan ng buhay niya na parang negosyo? Pagdating sa hotel sa Vertis, huminto ang taxi. "Magkano po?" tanong ni Fiorella habang abala pa rin sa telepono nito. "Bayad na raw po, ma'am." "Ay, mabuti naman." Binuksan nito ang pinto sa kabahagyang yumuko sa harap. "Sabihin mo kay Sir Sev, salamat." Hindi sumagot si Severino. Dahan-dahang isinara ni Fiorella ang pinto at naglakad palayo, wala man lang bahid ng kaba sa muka. Hindi nito alam na sa taxi ring iyon, tuluyang nailibing ang lalaking naniwala sa kanya. Nanatili si Severino sa gilid ng kalsada kahit nakahinto na ang sasakyan. Hindi niya maitaas ang mga kamay niya sa manibela, nanginginig ang mga daliri niya, mabigat ang paghinga niya. Parang may pumipisil sa dibdib niya hanggang hindi siya makahinga ng buo. Makalipas ang ilang minuto, tinawagan niya si Nico. "Pare," sagot agad ang kaibigan. "Nasaan ka?" Hindi agad nakapagsalita si Severino. "Pare," sa wakas,
Mahina niyang nasabi, "Tama ka noon." Tungkol saan? Tungkol sa pagiging delikado ng paghahanap ng totoo. Natahimik si Miko sa kabilang linya. Anong nangyari? Pumikit si Severino. Ramdam pa rin niya ang boses ni Fiorella sa loob ng sasakyan. Paulit-ulit na parang sumpa. May narinig ako. Paos niyang sabi. At pakiramdam ko, hindi na mabubuo ulit ang kahit ano pagkatapos nito. Nasaan ka? Puntahan kita. Ngunit hindi si Nico ang una niyang kinausap ng gabing iyon nang tuluyan siyang makabawi sa pagkabigla. Pagkaraan ng halos 1 oras na walang direksyong pagmamaneho, tumigil siya sa isang bakanting parking lot at tinawagan ng iisang taong alam niyang hindi pa dadala sa emosyon, si Marites. "Ma'am Marites?" Nanginginig ngunit kontroladong sabi niya. "Sir, simulan mo ang tahimik na pag-audit sa lahat ng Foundation-linked requests na dumakan nitong nakaraang taon." "Sir?" Gulat nito. "May problema po ba?" "Meron. At ayokong may makaalam muna, lalo na si Fiorella." Humigpit ang tono ni Marites. "Naiintindihan ko po. Isama mo si Attorney Isandro at hanapin mo si Santino Aguas." "Yung retired investigator po?" "Oo." "Sir, bahagyang nag-alala ang boses ni Marites. Ganun po ba kaseryoso?" Tumingin si Severino sa madilim na windshield ng taxi. Sa salamin nito, hindi niya makita ang mukha ng isang bilyonaryo. Ang nakita niya ay isang lalaking niloko habang bukong puso niyang nagtiwala. Marahan ngunit malamig niyang sinabi, "Mas malala pa." At sa gabing iyon, habang patuloy na umiikot ang mga ilaw ng lungsod sa labas ng sasakyan, nagsimula ang unang hakbang hindi lamang sa pagguho ng isang kasal, kundi sa mas masakit na paglalantad ng buong katotohanan na matagal nang nakatago sa likod ng pag-ibig na inakala niyang siya na ang katapusan. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, mag-comment ka muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Minsan, ang pinakamasakit na parte ng buhay ay hindi yung mismong sandaling nalaman mong niloko ka, kundi ang mga araw na kasunod nito. Yung kailangan mong ngumiti, magsalita ng normal, at magkunwaring buo ka pa kahit ang totoo, unti-unti ka nang nadudurog sa loob. Sa gabing umalis si Severino Valeña mula sa bakanting parking lot na iyon, hindi na siya ang parehong lalaking nagmaneho ng taxi para subukin ng fiancé niya. Parang may namatay sa loob niya. Hindi siya umiyak agad. Hindi rin siya sumigaw. Walang marahas na eksena, walang pagwawala, walang biglaang pagharap kay Fiorella upang isampal ang katotohanan. Sa halip, mas mapanganib ang nangyari. Tumahimik siya. At sa katahimikang iyon, mas lalong tumalim ang isip niyang sanay sa negosyo, sa pag-aanalisa, sa pag-iingat. Dahil kung may isang bagay na natutunan si Severino mula sa buhay ng mga Valeña, iyon ay ito. Kapag nasugatan ka, huwag kang susugod ng duguan. Tiyakin mo munang alam mo ang buong laki ng sugat. Kinabukasan, maagang pumasok si Severino sa punong opisina ng Valeña Holdings. Malinis ang suot niyang charcoal suit, maayos ang buhok at tahimik ang mukha. Sa paningin ng mga empleyado, normal siyang boss, seryoso, kontrolado, at hindi madaling basahin. Walang makapagsasabi na ilang oras pa lang ang nakakalipas ay wasak na wasak ang pagkatao niya dahil sa mga salitang narinig niya sa likod ng taxi. Pagpasok pa lang niya sa executive floor, sinalubong agad siya ni Marites Celdran. "Good morning, sir." Maingat nitong bati. "Pumasok ka sa office ko. Ngayon na." Diretso niyang sagot. Wala nang inaksayang segundo si Marites. Pagkapasok nila sa loob, isinara nito ang pinto at inilapag ang tablet na hawak na parang handa sa utos. "Sir, natawagan ko na si Attorney Isandro kaninang madaling araw. Wala pa po akong nidetalye. Sabi ko lang may urgent internal matter. Si Santino Aguas naman, available raw mamayang 10:00. Tumanggo si Severino, ngulit na natilig nakatingin sa bintana. "May nakuha ka na." Sinilip ko po yung mga requests na dumaan sa Foundation-linked project sa nakaraang 200 buwan. Wala pa pong buo, pero may napansin akong ilang consultancy at styling reimbursements na paulit-ulit ang pattern. Unti-unting humarap si Severino. "Kanino nakapangalan?" Huminga si Marites. 3 shell suppliers, isang event support company at 20 subcontractors na mukhang magkakaugnay. Ang nakakabahala,
puro lahat sila may koneksyon sa dating network ni Miss Fiorella sa events industry. Nanlamig ang mga mata ni Severino. May direct evidence ba? Sa ngayon, circumstantial pa lang po, pero may isa pong pangalan na lumitaw ng ilang beses. Sino? Raf Cordero. Hindi na niya kailangang magtanong kung sigurada ba ito. Ramdam niyang parang muling bumalik sa tenga niya ang mga katagang narinig sa loob ng taxi. Kapag kasal na kami, magiging mas madali ang access. Kailangan ko rin yung access sa funds. Maya-maya pa ay dumating si Attorney Isandro Fuentebella, nakasalamin, malamig ang tingin, at gaya ng dati ay tila walang emosyon. Kasunod niya si Santino Aguas, dating investigador na ngayon ay pribadong konsultant na lamang. Matipuno pa rin ito kahit may edad na, matalim tumingin at halatang hindi mahilig sa paikot-ikot na usapan. Ano ang sitwasyon? Diretsong tanong ni Isandro pagkapasok. Hindi na nagpaligoy si Severino. Tahimik ngunit detalyado niyang ikinuwento ang buong narinig sa taxi. Ang tawag, ang pangalan ni Raf, ang mga binanggit tungkol sa access, sa business, sa funds, at sa pagpapakasal bilang hakbang sa plano. Walang nagsalita kaagad matapos siya. Si Santino ang unang bumasag sa katahimikan. Kung tama ang hinala mo, sir, matagal na po itong nakaayos. Hindi basta-bastang bigla ang panloloko. Posibleng may financial grooming, emotional manipulation, at placement ng mga tao sa paligid. Placement? Ulit ni Severino. Opo, sagot ni Santino. Kapag target ka, hindi lang puso mo ang nilalapitan, pati sistema mo. Napaupo si Severino at napasandal. Mas masakit marinig yun ng malinaw. Kasi habang sinasabi ni Santino ang mga posibilidad, unti-unting nagdurugtong-dugtong sa isip niya ang mga pangyayari ng nakaraang 2 taon. Ang mga tanong ni Fiorella sa trust structures, ang interest nito sa Foundation Hospital Project, ang tila pagkaka-curious nito kay Marites at Attorney Isandro, at kahit ang minsan ay pabirong tanong kung sino ba talaga ang may susi sa mga account. Noon natatawa nang siya, ngayon para iyong mga karayom na isa-isang bumabalik sa laman niya. Gusto ko ng buong investigasyon, malamig niyang sabi. Tahimik, walang leak, walang makakaalam, lalo na si Fiorella. Understood, sabi ni Isandro. Pero kailangan mong magpakatatag. Habang wala pa tayong sapat na ebidensya, kailangan mong umakto na parang normal ang lahat. Tumawa ng mapait si Severino. Normal? Mas mahirap, oo, sagot ni Isandro. Pero mas ligtas. Sa sumunod na 2 linggo, nagsimula ang pinakamabigat na teatro sa buhay ni Severino. Araw-araw nang kinakausap si Fiorella sa telepono na parang walang nagbago. Tinitignan niya itong ngumiti sa mga dinner, humahawak sa braso niya sa mga event, at nagpaplano ng kasal na para bang hindi nito pinag-uusapan sa ibang lalaki ang buhay niya na parang investment portfolio. Sa bawat miss na kita, sa bawat ikaw na talaga ang gusto kong makasama, may bahagi sa kanya na gustong sumabog. Pero pinigilin niya ang sarili dahil habang tumatagal, mas lumalabas ang mas madidilim pang detalye. Unang natuklasan ni Santino na may ilang peking vendors na ginamit sa event contracts na konektado kay Fiorella at sa kaibigan nitong si Jemar Laksa. Hindi man direktang kriminal si Jemar, lumalabas na madalas itong pumirma sa mga papeles na hindi nito lubos na nauunawaan basta may porsyentong ibinibigay. Pangalawa, may 2 malaking invoices na inakit para sa road safety gala nung nakaraang taon. Mga gastusing labis ang halaga kumpara sa totoong serbisyo. Pangatlo, isang dormant consultancy firm ang nakakabit sa dating negosyong itinayo ni Raf Cordero. At may ilang wire requests itong na-redirect sa panukalang charity sourcing arm ng foundation. Hindi pa sila nakakakuha ng pinakamalaking halaga, paliwanag ni Marites isang gabi habang nakalatag ang mga papeles sa conference room. Pero mukhang nagsiset up pa lang sila ng channels. Paano nila nagawa ito nang hindi nahuhuli? Tanong ni Severino. Halatang namumula na ang mata sa kakapuyat. Dahil hindi sila sumugod. Patingi-tingi, padahan-dahan, tinatansya ka lang.
At mas lalong dumilim ang lahat nang natuklasan nilang hindi lamang si Fiorella at Raf ang alam. Isang umaga, dinala ni Santino si Severino sa isang maliit na cafe sa Quezon City. Nandoon na si Yara Dalisay, ang nakababatang kapatid ni Fiorella. Halatang kinakabahan ito, nanginginig ang daliri habang hawak ng baso ng tubig. Pag-upo ni Severino sa tapat nito, halos hindi ito makatingin. Yara, Mahinahon niyang sabi, hindi ako nandito para takutin ka. Napaluha agad ang dalaga. Kuya Sev, pasensya na po. Parang may kurot sa dibdib niya sa pagtawag nitong iyon. Ilang beses na rin kasi siyang itinuring nitong parang tunay na kuya. Anong alam mo? Tanong niya. Umiling si Yara habang humihikbi. Hindi ko po alam nung una. Akala ko talagang mahal ka ni ate. Pero nitong mga nakaraang buwan, may naririnig na po ako. Minsan narinig ko si Papa at si ate na nag-uusap sa kusina. Sinasabi ni Papa na kailangan nang ituloy ang kasal dahil iyon na raw ang pag-ahon naming lahat. Pumikit si Severino. May sinabi rin po si Papa na wag daw magpahalata at wag pag-interesan ng masyado ang pera mo para hindi ka magduda. Pero si ate, lalong nanginig ang boses ni Yara. Si ate ang sabi niya, sayang naman daw ang 2 taon kung aatras pa siya. Hindi agad nakasagot si Severino. Ang alam lang niya noon, may kung anong mabigat na bagay na bumagsak sa kalooban niya. Hindi pala basta tukso. Hindi pala simpleng pagtataksil sa pag-ibig. Planado, pinag-usapan, tinulungan, pinayagan. Alam ba ito ng mama mo? Tanong ni Santino. Mabilis na umiling si Yara. Hindi po. Sumpaman, hindi po. Si mama may sakit na nga. Wala na po siyang alam sa mga pinaplana nila papa at ate. Minsan nga po nagtataka siya kung bakit parang ang bait-bait ni ate sa harap mo pero ang iritable pag kayo-kayo lang. Lumunok si Severino. May mga pagkakataon palang may nakakakita pero pinili niyang hindi pansinin dahil mas gusto niyang maniwala sa sariling pangarap. Pagkatapos ng cafe na iyon, hindi mo nga siya bumalik sa opisina. Dumiretso siya sa Memorial Park kung saan nakalibing ang kanyang ama. Tahimik ang paligid, mahangin, walang ibang tunog kundi ang pagaspas ng mga dahon at ang malayong ingay ng siyudad. Napatayo siya sa harap ng lapida ni Leandro Valleña. Akala ko po, hindi ako magiging katulad ninyo. Mahina niyang sabi. Akala ko po mas magiging matalino ako sa pagpili. Walang sumagot, syempre. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, doon siya napaiyak. Hindi malakas, hindi marahas, kundi yung tahimik na iyak ng lalaking matagal nang nagpipigil para hindi makita ng iba na sugatan. Umupo siya sa mababang semento sa harap ng nicho at tinakpan ng mukha ng 2 kamay. Sa lahat ng nakuha niya sa buhay, yari ang negosyo, respeto, pangalan, ni isa walang nakapigil sa sakit na iyon. Makalipas ang ilang araw, dumating ang sandaling kailangan na niyang magpasya. Handa na tayo, sabi ni Ate Isandro sa conference room. Sapat na ang ebidensyang hawak natin para putulin ang engagement at i-freeze ang anumang posibleng galaw na may kinalaman sa charitable funds. Pero may 2 opsyon ka. Una, tahimik na hiwalayan mo at ipaubaya na lang sa legal ang lahat. Pangalawa, harapin mo silang lahat sa pribadong pagpupulong at ilatag ang ebidensya. Tahimik si Severino. Sir, dagdag ni Marites, anumang piliin nyo, susuportahan namin. Ipinikit ni Severino ang mga mata. Naalala niya ang 2 taon, ang mga dinner, ang mga pangakong binitiwan, ang malasakit na inakala niyang totoo. Naalala niya rin si Erlinda na walang kaalam-alam, si Yara na nanginginig sa hiya, at ang sarili niyang paulit-ulit na binalaan ngunit hindi nakinig. Hindi ko siya sisirain sa publiko. Mahina niyang sabi. Pero hindi rin ako papayag na basta na lang siyang makaalis na parang walang nangyari. Meaning? Tanong ni Isandro. Pribadong pagpupulong. Pamilya ko, pamilya nila, kayo. Ilalatag ko ang lahat. At dumating ang gabing iyon. Sa isang maliit ngunit mahigpit na binantayang function room sa lumang club na pag-aari ng pamilya Valleña, nagtipon ang 2 panig. Naroon si Doña Morin, malamig ang mga mata. Naroon si Baldomero Dalisay, may pilit na tikas ngunit halatang balisa. Naroon si Erlinda na mukhang litong-lito at bahagyang namumutla.
Naroon si Yara na naninginig sa hiya at ang sarili niyang paulit-ulit na binalaan ngunit hindi nakinig. Hindi ko siya sisirain sa publiko. Mahina niyang sabi. Pero hindi rin ako papayag na basta na lang siyang makaalis na parang walang nangyari. Meaning? Tanong ni Isandro. Pribadong pagpupulong. Pamilya ko, pamilya nila, kayo. Ilalatag ko ang lahat. At dumating ang gabing iyon. Sa isang maliit ngunit mahigpit na binantayang function room sa lumang club na pag-aari ng pamilya Valenya, nagtipon ang dalawang panig. Putol ni Severino. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ni Fiorella ang ganoong lamig sa boses niya. Pagkaupo ng lahat, si Ate Isandro ang nagsimulang magsalita. Isa-isang inilatag ang records, ang invoices, ang connection sa shell vendors, ang consultancy links kay Raf Cordero, at ang testimonya ni Yara. Hindi pa rin nagsasalita si Severino. Nakatingin lang siya kay Fiorella habang unti-unting nawawala ang kulay sa mukha nito. Hindi totoo yan, biglang sabi ni Baldomero. Pinagbibintangan ninyo kami. May audio account din kami ng pagkakataong narinig mismo ni Mr. Valenya ang pakikipag-usap ni Miss Dalice kay Mr. Cordero. Malamig na sagot ni Isandro. Napaharap sa kanya si Fiorella. Sa unang pagkakataon, nakita ni Severino sa mga mata nito, hindi ang lungkot o lambing, kundi takot. Sev, mahina nitong sabi, makinig ka muna sa akin. Doon na siya nagsalita. 2 taon akong naniwala sa'yo, sabi niya. Mababa ngulit malinaw ang boses. 2 taon kitang minahal ng walang reserbasyon. Tinulungan ko ang pamilya mo. Pinoprotektahan kita. Pinagkatiwalaan kita. At ang kapalit? Tumigil siya, saglit na huminga. Plano. Napayuko si Erlinda at nagsimulang umiyak. Fiorella, ano to? Mama, hindi. Huwag mo siyang idamay. Putol ni Severino. Hindi niya alam. Si Yara rin, ayaw na kayong pagtakpan. Umiyak si Yara ng tuluyan. Sev, please. Lumapit ang tono ni Fiorella. Nagkamali ako. Hindi ganito dapat. Hindi, sabi niya. Matagal mo nang pinili ito. Hindi ito pagkakamaling biglaan. Ito ay desisyon. Paulit-ulit. Planado. Walang nakasagot. At sa mismong gabing iyon, sa harap ng parehong pamilyang minsang naghahanda na sana sa kasal, tuluyan ng winakasan ni Severino Valenya ang engagement nila ni Fiorella Dalisay. Hindi man siya sumigaw, hindi man siya nagwala, ramdam ng lahat na mas masakit ang katahimikang ipinataw niya kaysa anumang eksena. Ngunit ang totoo, matapos ang gabing iyon, hindi pa rin siya panalo. Dahil pag-uwi niya sa napakalaki niyang bahay, wala siyang naramdamang ginhawa. Umupo lang siya sa madilim na sala, tinanggal ang karbata at tumitig sa kawalan. Doon niya napagtanto na ang pagtatapos ng isang maling relasyon ay hindi agad simula ng paghilom. Minsan, doon palang nagsisimula ang tunay na pagdurusa. Sa mga sumunod na linggo, pumasok siya sa trabaho ngunit halos makina na lang. Dumadalo siya sa board meetings pero kulang ang presensya. Hindi siya sumasagot sa mga imbitasyon. Hindi siya sumisipot sa social gatherings. Maging si Nico ay nahirapang pasalitain siya. Pare, sabi ni Nico minsang pinuntahan siya sa bahay at nadadnan sa garahe habang tahimik na nakatingin sa lumang taxi. Huwag mong hayaang kainin ka nito. Napangiti si Severino ng mahina pero pagod. Hindi ko naman hayaang kainin ako. Tinapos ko nga, di ba? Tinapos mo ang engagement, sagot ni Nico. Pero hindi mo pa tinatapos ang sakit. Hindi sumagot si Severino. Sa panahong halos nawawala na siya sa sarili, may isang bagay na unti-unting nagbalik sa kanya sa realidad. Ang hospital project. Isang araw, dinalaw siya ni Sister Clarimond mula sa foundation at ipinakita ang listahan ng mga pasyenteng naghihintay ng Trauma and Mobility Center na matagal na niyang pinapangarap ipatayo para sa mga biktima ng aksidente sa lansangan. Anak, marahan itong sabi. May mga sakit na hindi agad gumagaling, pero kung hahayaan mong ang kasalanan ng iba ang sumira sa kakayahan mong gumawa ng mabuti, para mo na ring hinayaang manalo sila. Napatitig si Severino sa listahan ng mga pangalan, mga batang naputulan ng paa, mga driver na hindi na makalakad, mga ina na matagal lang naghihintay ng therapy para sa naaksidenteng asawa. Doon sa gitna ng sariling pagkawasak, may munting piraso ng sarili niyang muling gumalaw. Hindi pa siya buo,
Hindi pa siya handang magmahal muli. Hindi pa nawawala ang hiya, galit at panhihinayang. Pero sa unang pagkakataon matapos ang lahat, may nakita siyang direksyong hindi umiikot sa pagtataksil ni Fiorella. At iyon ang unang tunay na hakbang ng kanyang pagbangon. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, mag-comment ka muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Minsan, pagkatapos ng pinakamasakit na pagkadurog, doon naman tahimik na dumarating ang mga taong hindi agad nagpapasaya sa atin. Pero sila pala ang unti-unting nagtuturo kung paano muling huminga, muling maniwala at muling mabuhay nang hindi kailangang kalimutan ang mga sugat ng kahapon. 3 buwan matapos ang pribadong paglalantad at tuluyang pagkansela ng kasalan nila ni Fiorella Dalisay, hindi pa rin masasabing magaan ang buhay ni Severino Valeña. Mas maayos na siya kaysa noong unang mga linggo ng pagkawasak, pero hindi pa rin siya bumabalik sa dati. Mas tahimik siya, mas maikli magsalita. Bihira na siyang tumawa ng walang pilit. Kahit sa board meetings, napapansin ni Marites at Attorney Isandro na mas pinipili niyang pag-usapan ang mga practical na bagay kesa sa mga planong may halong pagdiriwang o pakikisalamuha. Subalit may isang bagay na hindi niya binitiwan, ang pagpapatayo ng Valeña Trauma and Mobility Center, ang proyektong muntik ng magamit ni Fiorella at Bill para sa butas para sa kanilang sariling pakinabang. Sa halip na ipahinto ang proyekto dahil sa masasamang alaala nitong dala, lalong ibinuhos ni Severino roon ang panahon at atensyon niya. Para sa kanya, kung may isang paraan para hindi tuluyang manalo ang sakit na idinulot ng nakaraan, iyon ay ang tiyaking may mabubuong mabuti mula sa isang bagay na minsang pinagtangkaang dungisan. Isang umaga, maagang dumating si Severino sa construction site sa Novaliches. Hindi siya sinamahan ng media team. Wala ring convoy. Isang simpleng SUV lang, si Marites sa unahan at ilang dokumentong kailangang aprobahan. Pagbaba niya, agad siyang sinalubong ng karaniwang tanawin sa isang malakihang proyekto. Ingay ng mixer, hampas ng bakal, yabag ng mga trabahador at alikabok na sumasabay sa hangin. "Sir, nandito na ho po yung bagong project engineer mula sa Provincial Consultancy Group," sabi ni Marites habang sabay silang naglalakad sa pansamantalang site office. May inendorso si Berto Inocencio na foreman. Magaling daw at walang arte. "Anong pangalan?" tanong ni Severino nang hindi gaanong interesado. "Amadisha Riego po." Pagkapasok nila sa site office, nadadatnan nila ang isang babaeng nakatayo sa harap ng malapad na mesa, nakasuot ng simpleng long-sleeved polo na nakatiklop ang manggas, kupas na maong at safety boots. Nakatali ng maayos ang buhok nito. Walang makeup na kapansin-pansin. Walang pagtatangkang magmukhang eleganteng professional para mapansin. Ngunit agad napako ang tingin ni Severino sa paraan nitong nakatingin sa blueprint. Seryoso, malinaw at halatang may alam. Lumapit si Berto Inocencio, ang matapang ngunit maaasahang foreman. "Sir, ito po si Engineer Amadisha Riego. Siya po yung sinabi kong pwedeng tumulong ayusin ang issue sa drainage alignment at rehab access ramps." Humarap ang babae at iniabot ang kamay. "Good morning po." Tinanggap ni Severino ang pakikipagkamay. "Severino Calleña." "Opo, alam ko naman po kung sino kayo." Diretso nitong sagot. Iba ang tono. Hindi yung may halong pagkamangha, paglalambing o pagpapahanga na sanay marinig ni Severino mula sa mga bagong taong nakikilala. Isa lang itong tuwid na pagkilala. Parang sinasabing, "Oo, kilala kita, pero hindi iyon ang importante rito." Napatanggo siya. May problema raw sa design? Hindi agad sumagot si Amadisha. Kinuha muna nito ang lapis at itinuro ang isang bahagi ng plano. Hindi naman po sa problema agad, pero kung itutuloy natin ang original slope sa rehabilitation wing, mahihirapan ang wheelchair traffic lalo na kapag umulan. Pasok siya sa minimum requirement pero hindi siya ideal sa tunay na gamit. Napatingin si Severino sa plano. Approved na yan ng main team. Pwede pa rin namang approved pero hindi praktikal. Payapang sabi ni Amadisha, "Kung ang goal natin ay magmukhang maganda sa papel, pwede na yan. Pero kung gusto nating makatulong talaga sa pasyente, kailangan natin itong baguhin." Natahimik ang buong site office. Si Marites bahagyang napatingin kay Severino, naghihintay kung maiinis ba ito o matutuwa. Ngunit sa halip na mainis, may bahagyang nabuhay sa loob ni Severino. Isang kakaibang interes. Hindi dahil maganda si Amadisha, bagamat totoo iyon sa isang tahimik at hindi ipinipilit na paraan.
kundi dahil matagal nang walang taong nagsalita sa kanya ng ganoong katapat tungkol sa isang bagay na hindi umiikot sa pangalan niya. Anong irerekomenda mo? Tanong niya. Mabilis na nagsimulang magsalita si Amadisha. Hindi ito pabibo, hindi rin ito paikot-ikot. Ipinaliwanag nito ang tamang gradient, ang posibeng problema sa tubig ulan, ang paggalaw ng stretchers at maging ang convenience ng mga bantay ng pasyente. Habang nagsasalita ito, napansin ni Severino na ang babaeng ito ay hindi nag-iisip kung paano siya mapapasaya. Iniisip nito kung paano mapapabuti ang itinatayo nilang gusali. At sa kung anong dahilan, matagal nang hindi pinaparamdam sa kanya ng kahit sino ang ganong uri ng katahimikang may laman. Nang matapos ang meeting, nagpaalam si Amadisha para mag-ikot sa site. Diretso siya, bulong ni Marites habang pinagmamasdan ang babae na lumalabas ng opisina. Sagot lang ni Severino. Hindi po siya nagpabida kahit alam niyang kayo yan. Napansin ko. Lumipas ang mga araw at sa bawat pagbisita ni Severino sa construction site na andoon si Amadisha, minsan nakikipagtalo ng maayos sa supplier tungkol sa substandard na hollow blocks. Minsan nakasubsob sa measurements. Minsan kausap ang barangay health worker na si Maving Solis para masiguro kung paano magiging mas accessible ang outpatient wing sa mga matatanda. Unti-unti niyang nakilala ang mga taong nakapaligid sa babae. May kapatid itong si Luwalhati Riego, isang public school teacher na nagtuturo sa grade 5 sa isang paaralan sa Caloocan. May ama itong si Tomas Riego, dating dispatcher ng jeep na nayoy nahina na ang mga tuhod matapos maaksidente ilang taon na ang nakalipas. May malapit silang kapitbahay na si Aling Pasing, isang biyudang may apo at isa sa mga tahimik na nagtatrabaho sa community kitchen malapit sa site. Ang mga taong ito ang dahilan kung bakit si Amadisha ay hindi lamang mahusay sa plano, kundi may pakiramdam sa totoong buhay ng mga ordinaryong tao. Isang hapon, nadatnan ni Severino si Amadisha na kausap si Aling Pasing sa ilalim ng pansamantalang tolda sa site. Mainit ang panahon at halatang kabababa lang ng matanda mula sa barangay tricycle. Engineer Amadisha, nakangiting sabi ng matanda. Nakakahiya naman sa'yo, inistorbo pa kita. Hindi po kayo istorbo na ipasing, sagot ng dalaga. Tinitignan lang po natin yung proposal ng community therapy volunteers. Lumalapit sana si Severino nang marinig niya ang sumunod na sinabi ni Aling Pasing. Buti na lang may kagaya mong bata. Hindi ka nagbago kahit nakakaharap mo mga mayayaman. Napangiti lang si Amadisha. Wala naman pong espesyal sa mayaman kung hindi marunong makinig. Hindi niya alam kung natawa ba siya sa sinabi nito o mas lalong naintriga, pero sa halip na ma-offend, parang may kung anong nag-echo sa dibdib niya. Nang napansin siya ni Amadisha, tumayo ito. Sir, may ipapakita lang po akong revision sa rehab corridor. After, sabi ni Severino, tapusin mo muna yan. Hindi na ito nakipagtalo, tumanggo lang. At yon ang isa pang bagay na napansin ni Severino. Marunong itong magsalita, pero marunong din lang lumugar. Makalipas ang halos isang buwan, nagkaroon ng sunod-sunod na dahilan para mas madalas silang mag-usap. Hindi na lamang sa site meetings, minsan sa working lunch kasama si Berto, minsan habang ini-inspect nila ang model rooms, minsan sa simpleng paghihintay na humupa ang ulan habang nasa ilalim sila ng half-finished canopy. Sa isa sa mga gabing iyon, umulan ng napakalakas. Naiwan sa site ang ilan sa mga core team, kasama na sina Severino at Amadisha. Pansamantalang nawalan ng signal sa ilang bahagi at hindi pa makaalis ang sasakyan dahil sa baha sa labas ng gate. Habang naghihintay, nakaupo sila sa mahabang bangking kahoy sa site office. May dalang kape si Berto at Maving para sa lahat, ngunit isa-isa ring nagsiuwian ang iba nang humupa ng kaunti ang ulan. Naiwan silang dalawa sa loob bukod sa gwardya na nasa labas. Hindi ko akalang kayo yung tipo ng may-ari na pumupunta talaga sa site. Sabi ni Amadisha habang hinihipan ng mainit na kape. Hindi ko rin inakalang may engineer na handang kontrahin ng approved plans sa unang meeting pa lang. Sagot ni Severino. Napangiti ito ng bahagya.
Mas mabuting mainis kayo sa umpisa kaysa magsisi kayo sa huli. Saglit silang natahimik. Bakit mo tinanggap ang project na ito? Tanong ni Severino. Hindi agad sumagot si Amadisia. Kasi kailangan ko ng trabaho. Yun lang? Hindi. Napatingin ito sa ulan sa labas. May totoo ring dahilan. Na-aksidente ang tatay ko noon. Halos 2 taon siyang pabalik-balik sa iba't ibang facility bago kami nakahanap ng maayos na rehab. Doon ko nakita kung gaano kahirap para sa ordinaryong tao ang gumaling kapag kulang ang access. Tahimik na nakinig si Severino. Kaya noong nalaman kong Trauma and Mobility Center ito, naisip ko, baka ito na yung uri ng proyekto na gusto kong paghirapan, hindi lang para sa sweldo. May kurot na dumaan sa dibdib niya. Matagal na uli simula nang makarinig siya ng pangungusap na hindi nagtatapos sa pera. Pasensya na, biglang sabi ni Amadisia. Minsan masyado akong diretsong magsalita. Mas gusto ko yan, sagot ni Severino. Nang hindi inaasahan sa sarili. Nakakapagod ang masyadong maingat. Madalas ang taong sobrang maingat magsalita, may tinatago. Hindi nakasagot agad si Amadisia. Tiningnan siya nito ng mabuti. Parang may gustong basahin sa likod ng mga salitang binitiwan niya. May pinanggalingan yan. Marahan nitong sabi. Napabugas si Severino ng hangin. Meron. Hindi na siya nagdetalye. Hindi rin nagtanong pa si Amadisia. At yun ang isa pang kinagulat niya. Hindi ito marites. Hindi ito mausisa para lang makisawsaw. Marahil ay nakita nitong may sakit pa sa paksa, kaya pinili nitong respetuhin yon. Sa paglipas ng mga linggo, nararamdaman ni Severino na may unti-unting nagbabago sa loob niya. Hindi pa yun pag-ibig, hindi pa rin siya handa roon. Ngunit napapansin niyang mas ginaganahan siyang pumunta sa site. Mas malinaw siyang mag-isip kapag kasama ang team. Mas nakakatulog siya kapag ang huling pinag-uusapan nila ni Amadisia ay tungkol sa pasyenteng layout, sa community volunteers, o sa pangarap ni luwalhati na magkaroon ng maliit na reading room para sa mga batang naghihintay sa therapy ng kanilang magulang. Ngulit yang giibig sabihin noon ay tuluyan nang nawala ang anino ng nakaraan. Isang umaga, pumutok sa ilang online pages ang balitang si Fiorella Dalisay daw ay biktima ng power imbalance at pinahiya raw ni Severino matapos ang kanilang hiwalayan. May ilang anonymous posts pang lumabas na tila si Severino ang kontrabidang mayaman na nangakong pakakasalan ng isang simpleng babae. Ngunit sinira ang buhay nito matapos magsawa. Pumasok si Marites sa opisina niya nang iritable ang mukha. Sir, nakita niyo na po ba? Oo. May nagpupush po ng narrative, mukhang may PR hand. Ano ang status ng kaso kay Raf? Tanong niya. May movement na po sa tax irregularities at si Santino may nakukuha pang financial trail. Good. Sir, gusto niyo bang lumaban sa media? Umiling si Severino. Hindi pa. Ngunit hindi siya nanatiling tahimik magpakailanman. Ilang araw lang ang lumipas, nagulat ang maraming tao nang lumabas si Yara Dalisay sa isang legal affidavit na pribadong isinubmite ngulit kalaunay na confirm ng ilang source. Doon tahasang sinabi ng dalaga na hindi maaaring baliktarin ang kwento. Dahil ang totoo, matagal nang may planong samantalahin si Severino. Hindi man naging masaya para kay Yara ang gawin niyon laban sa sariling kapatid, pinili nitong huwag ng pagtakpan ang maling naging ugat ng pagkasira ng lahat. Nang mabalitaan niyon ni Amadisia, tahimik lang siyang lumapit kay Severino sa site at iniabot ang isang folder ng revisions. Nakita ko yung balita. Hindi ako magtatanong pero gusto ko lang sabihin, hindi lahat ng tahimik ay mahina at hindi lahat ng lumalaban ay maingay. Napatingin sa kanya si Severino. Ang lalim niyan, Engineer Riego. Hindi po, sabi nito. Bahagyang ngumiti. Praktikal lang din, tulad ng ramp gradient. Napatawa siya. Isang mahinang tawang totoo, marahil ang una sa loob ng maraming buwan. Napatigil si Amadisia nang marinig yon. Ayon, marunong pala kayong tumawa. Bihira lang.
Sayang. Pag-alis nito, nanatiling nakatayo si Severino sa tabi ng half-finished garden walkway ng center. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi bigat ang naningibabaw sa dibdib niya. Hindi pa rin siya magaling. May mga gabi pa rin bumabalik ang alaala ni Fiorella. May mga umagang parang wala siyang gana. May mga sandaling napapaisip pa rin siya kung may kasalanan ba siya kung bakit naging bulag siya noon. Ngunit sa bawat araw na kasama niya ang mga taong totoong nagtatrabaho para sa proyekto, sina Berto, Maving, Lualhati, Aling Pasing, at higit sa lahat si Amadisha Riego, unti-unti niyang nakikita na may mga tao palang hindi kailangang pahangain, hindi kailangang suhulan ng lambing, at hindi kailangang hulihin sa kasunungalingan para malaman kung totoo. May mga tao palang nananatiling payak kahit may pagkakataong maging mapagsamantala. At sa tahimik na katotohanan iyon, nagsimulang magbago ang loob ni Severino Valleña. Hindi man niya agad matawag na pag-ibig ang nakaramdaman, malinaw na sa kanya na ito na ang simula ng isang bagong mukha ng pag-asa. Isang pag-asang hindi ipinipilit, hindi minamadali, at higit sa lahat, hindi nakasandal sa ilusyon. Dahil matapos siyang mawalan ng tiwala sa maling tao, unti-unti siyang tinuturuan ng tamang babae na may mga pusong hindi kailangan ng apelido para maging totoo. Bago tayo magtuloy sa huling bahagi ng ating istorya, mag-comment ka muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Minsan, ang pinakamatamis na wakas ay hindi dumarating sa anyo ng paghihiginti o engranding tagumpay, kundi sa tahimik na pag-aamin na nalampasan mo na ang sakit, natutunan mo na ang aral, at sa wakas, handa ka ng yakapin ng buhay na hindi na kailangang ipaglaban sa maling tao. Makalipas ang halos 2 taon mula nang tuluyang kanselahin ni Severino Valleña ang kasal nila ni Fiorella Dalisay, ibang-iba na ang itsura ng buhay niya. Ang lalaking minsang nagkulong sa sariling bahay matapos mabunyag ang pinakamasakit na pagtataksil na naranasan niya, ay ngayong nakatayo sa harap ng isang gusaling siya mismo ang tumulong bumuo mula sa abo ng sarili niyang pagkawasak, ang Valleña Trauma and Mobility Center. Hindi pa man ito formal na binubuksan sa publiko, buhay na ang paligid nito. May mga nurse na nag-iikot sa bagong outpatient wing. May mga physical therapist na nagsusuri sa equipment. May mga pamilyang dumadalaw na may kasamang pag-asa sa mata dahil sa wakas, may pasilidad nang hindi sila kailangang malubog sa utang para lang mabigyan ng rehabilitation ang mahal nila sa buhay. Sa harap ng main building, abala si Amadisha Riego sa pagtingin ng huling punch list kasama si Berto Inocencio at si Maving Solis. Sa loob naman ng admin office, si Marites Celdran ay abala nakikipag-ugnayan sa foundation team. Samantalang si Attorney Isandro Fuentebella ay may hawak na ilang dokumentong kailangang pirmahan bago ang formal na turnover ng ilang legal clearances. Nakakatuwa palang tingnan kapag halos tapos na. Sabi ni Nico Vergara nang dumating ito sakay ng lumang pickup na punong-puno ng tinapay at kape para sa mga trabahador. Kahit 2 taon na ang nakalipas, hindi pa rin nagdabago ang ugali nitong dumadalaw na parang ordinaryong tropa at hindi parang kaibigan ng may-ari ng proyekto. Tumanggo si Severino habang nakatanaw sa harap ng gusali. Nung una, hindi ko akalaing matutuloy pa to. Buti na lang matigas ang ulo mo, sagot ni Nico. Kung hindi, baka hanggang drawing na lang lahat dahil sa ginawa ng mga buwisit na yun. Napangiti si Severino ng bahagya. Hindi na masakit marinig ang ganoong klaseng usapan gaya noong mga unang buwan matapos ang hiwalayan nila ni Fiorella. Hindi ibig sabihin noon ay nakalimutan na niya. Ibig sabihin lang, hindi na iyon ang sentro ng pagkatao niya. Sa nakalipas na 2 taon, marami ang nagbago. Naging mas maingat si Severino sa negosyo, ngulit hindi na siya naging malamig sa tao. Natuto siyang suriin ang intensyon ng mga lumalapit sa kanya nang hindi agad isinasara ang pinto sa lahat. Natuto rin siyang humingi ng tulong at hindi akuin ang bawat sakit na tila responsibilidad niyang dalhin mag-isa. Sa tulong ni Marites, Isandro, Santino at maging ni Yara Dalisay na piniling magsabi ng totoo sa tamang panahon, unti-unting natapos ang gusot na iniwan ng nakaraan. Si Raf Cordero na minsang nag-akalang mailulusot niya ang pagdidikit sa foundation-linked entities at paglalatag ng financial channels para sa planong pandarambong ay tuluyang nasangkot sa mga kasong may kaugnayan sa tax irregularities, falsification at fraud-linked business misrepresentation.
Hindi man lahat ng kaso ay kayang ipaubaya kay Severino ng personal, tiniyak ni Attorney Isandro na hindi basta-basta matatakasan ni Raf ang sarili niyang ginawa. Si Baldomero Dalisay naman, na siyang paulit-ulit na nagtulak sa anak niyang ituloy ang kasal kapalit ng pag-ahon ng kanilang pamilya, ay napahiya hindi lamang sa legal na aspeto, kundi maging sa mga dating kakilala nitong negosyante. Napatunayang may kinalaman nito sa ilang mapanlinlang na pagkuha ng pondo at pagpapanggap sa kapasidad ng ilang maliliit na negosyo. Hindi siya nakulong ng matagal, ngulit sapat ang naging kahiyang at pagkawala ng kredibilidad upang tuluyan siyang mawalan ng puwang sa mundong matagal niyang pinilit akyatin sa maling paraan. Pinakamasalimuot sa lahat ang naging kapalaran ni Fiorella Dalisay. Hindi siya naging kontrabidang tuluyang bumagsak sa isang iglap, mas realistiko ang nangyari. Unti-unti siyang iniwan ng mga taong dati niyang inaasahang magiging sandigan. Ang mga kaibigan sa event circle na dating nakangiti sa kanya ay lumayo nang magsimulang lumabas ang tunay na mga detalye. Si Jamar Laksa, matapos mapagtantong nagamit lamang siya sa ilang kahinahinalang papeles, ay tuluyang pinutol ang komunikasyon dito. Ang dating glamour na pinipilit niyang panatilihin sa social media ay naging hungkak sa likod ng mga matang pagod at reputasyong hindi na maibalik sa dati. Si Erlinda Dalisay, ang inang matagal na walang kaalam-alam sa malalim na pagkakasangkot ng anak at asawa sa panluloko, ay siyang pinakamasakit ang tinanggap. Hindi siya nagalit ng marahas, hindi siya sumigaw. Sa halip, tila mabilis siyang tumanda sa bigat ng lahat ng natuklasan niya. Si Yara ang siyang nanatiling kasama niya, nag-aalaga at unti-unting binubuo ang buhay na nadamay sa kasalanang hindi naman nila pinili. Isang buwan bago ang grand opening ng Trauma Center, dumating ang araw na matagal nang alam ni Severino na darating pero hindi niya inasahang sasalo sa kanya ng ganoon katahimik. Papunta siya noon sa korte para sa isa sa mga pinal na legal confirmations nang makita niya, sa mahabang hallway sa labas ng isang hearing room, si Fiorella. Simple na ang suot nito. Wala na ang dating kinang na palaging maingat na inaayos para mapansin. Wala na rin ang aura ng babaeng sanay makisabay sa sosyal na mundo. Nang magtama ang mga mata nila, tila saglit na tumigil ang ingay sa paligid. Hindi siya lumapit agad, hindi rin ito. Nguit nang papalapit si Severino sa pinto ng hearing room, marahan siyang tinawag ng babae. Sev, matagal na simula nang may tumawag sa kanya ng ganoon na hindi niya agad nararamdamang bumabalik ang sugat. Huminto siya. Pwede ba kitang makausap kahit saglit? Tanong ni Fiorella, halos pabulhom. Tiningnin niya ito ng diretsyo. Sa mukha ng babae, wala na ang dating kumpiyansang kayang kontrolin ang bawat sitwasyon. Ang naroon ay pagkapagod, hiya, at isang uri ng pangungulila na huli na para magbago ang anumang nangyari. May 1 minuto ka. Malamig, ngunit hindi marahas na sabi niya. Napayuko si Fiorella bago muling tumingin sa kanya. Hindi ko inaasahang mapapatawad mo ko. Alam kong wala akong karapatang humingi niyon. Hindi nagsalita si Severino. Hindi ko alam kung kaya mo pang busbusin ng walang bulaklak na pananalig sa akin ng piso. Pero gusto ko lang sabihin. Nanginginig ang boses nito. Lahat ng pinili ko, mali. Nung una, akala kong kaya kong kontrolin ang lahat. Akala ko praktikan lang ako. Akala ko kapag nakaahon kami, may dahilan ng mga kasalanan. Pero habang tumatagal, nawala na yung totoong ako. At nung tuluyan akong nawalan ng lahat, saka ko lang nakita kung gaano kalaki ang sinira ko. May lumubog na katahimikan sa pagitan nila. Hindi na bagong sakit ang naramdaman ni Severino. Mas malapit iyon sa isang lumong piklat na hinaplos ng hangin. May bakas pa rin, pero hindi na bukas. Hindi ko na kailangang marinig yan para makamove on. Sagot niya. Matagal ko nang tinanggap na may mga taong pinipiling maging ganon. Napaluha si Fiorella. Alam ko. Tungkol sa kapatawaran, huminga siya ng malalim. Pinatawad na kita. Hindi para gumaan ang konsensya mo. Pinatawad na kita para makalaya ako sa bigat na iniwan mo. Napatingala si Fiorella. Tila hindi inaasahang maririnig iyon. Pero wag mong ipagkamali. Dugtong niya. Ang kapatawaran ay hindi pagbubura ng pananagutan. Harapin mo ang lahat ng dapat mong harapin. Dahil sa mga salitang iyon, tuluyan nang napaiyak si Fiorella. Ngunit hindi na iyon ang iyak na kayang baguhin ang pasya ni Severino. Wala nang puwang para sa pagbalik. Wala nang natitira pang hibla ng pag-asang muling maibabalik ang dating sila.
Hindi siya umalis na may galit. Hindi rin siya umalis na may lambot. Umalis siya ng payapak. At iyon ang pinakaunang pagkakataon na napatunayan niya sa sarili niyang totoo nang wala ng kapangyarihan ng nakaraan sa direksyon ng buhay niya. Pagkaraan ng ilang linggo, dumating ang araw ng pagbubukas ng Valenia Trauma and Mobility Center. Maaliwalas ang umaga. Mula sa labas ng gusali ay makikita ang simpleng disenyo nitong malinis, maliwanag at hindi nagpapanggap na marangya. Sa harap ay may maliit na hardin na puno ng lokal na halaman, isang shaded path para sa mga pasyenteng kailangang maglakad-lakad sa therapy, at isang community corner na iminungkahi ni luwalhati para sa mga pamilyang naghihintay. Naroon sina Doña Maureen, na bagamat hindi madaling ipakita ang emosyon ay halatang proud sa pamangkin. Naroon si Nico na halos mangaway sa catering dahil gusto niyang siguraduhing may sapat na pagkain para sa mga trabahador. Naroon si Marites at Isandro, na kapwa tahimik ngunit alam sa sarili nilang ito ang isa sa pinakamahalagang proyektong tinulungan nilang mailigtas. Naroon din si Yara at ang inang si Erlinda, kapwa payak ang suot at tahimik na nakaupo sa pinakalikod, hindi bilang espesyal na bisita kundi bilang mga taong piniling humarap sa bagong yugto ng may kababaang loob. At syempre naroon si Amadisha Riego. Hindi siya nagsuot ng magarbong damit, isang simpleng bestida lang na kulay asul-abo at isang maayos na ayos ng buhok. Ngunit sa mata ni Severino, wala nang ibang mas bagay na tumayo roon sa araw na iyon kaysa sa babaeng tahimik na nagbukas muli ng pinto sa puso niyang matagal na niyang inakalang hindi na muling magtitiwala. Pagkatapos ng programa, pinutol ang ribon at isa-isang pumasok ang mga unang bisita at pasyente. Unti-unting luminaw sa dibdib ni Severino ang lahat ng pinagdaanan niya. Nakita niya si Aling Pasing na umiiyak habang tinitignan ng therapy wing. Narinig niya si Maving na nagpapaliwanag sa ilang pamilya kung paano ang schedule ng community assistance. Nakita niya si Tomas Riego na marahang naglalakad gamit ang cane habang pinagmamasdan ng building na tinulungan ng anak niyang buuin. At sa gitna ng lahat ng iyon, napatunayan niyang ang sakit na minsang akala niyang katapusan niya pala ang nagtulak sa kanya sa isang mas makabuluhang landas. Kinagabihan matapos humupa ang mga tao at lumamig ang paligid ng hardin sa gilid ng center, naglalakad sina Severino at Amadisha sa may hardin na path na dinisenyo para sa rehab patients. Tahimik ang gabi. Wala ng media, wala ng program host. Tanging ilaw ng pathway, mahinang huni ng kuliglig, at ang tunog ng hangin sa mga dahon. Pagod ka? Sagot niya. Masaya. Mas okay yan. Napangiti siya. Naalala mo nung una tayong nag-usap dito. Ininsulto mo agad ang approved plans ko. Hindi ko kayo ininsulto. Tinama ko lang. Masakit pa rin. Natawa si Amadisha. Sensitive pala ang mga bilyonaryo. Saglit siyang natahimik bago huminto sa ilalim ng isang mababang ilaw sa gilid ng hardin. Amadisha? May kakaibang kaba sa dibdib niya, ngunit hindi na iyon katulad ng kabang naramdaman niya noon kay Fiorella. Ito ay mas tahimik, mas malinis, at mas panatag. Hindi bunga ng ilusyon, hindi dala ng pagnanais na patunayan ng sarili, kundi produkto ng mahabang panahon ng pagkilala, paggalang, at dahan-dahang paghilom. Hindi ko alam kung paano magsisimula ng maganda, sabi niya. Sa totoo lang, ang dami ko nang nasabi sa buhay ko na akala ko totoo, pero hindi pala. Tahimik lang na nakatingin sa kanya si Amadisha. Pero ito ang sigurado ako, dugtong niya. Noong dumating ka sa proyektong ito, hindi mo sinubukang ayusin ang buhay ko. Hindi mo rin ako sinubukang akitin. Hindi mo ako hinangaan dahil sa apelyido ko. Ang ginawa mo lang, tinuruman mo akong bumalik sa totoong buhay. Sa trabaho, sa mga tao, sa sarili ko. Bahagyang nangilid ang mga mata ni Amadisha. Kung kaya mo pang tanggapin ang isang lalaking minsang naging tanga sa pag-ibig pero natutong maging totoo pagkatapos, gusto kong itanong. Dahan-dahan siyang lumuhod at inilabas ang isang maliit na kahon mula sa bulsa ng Amerikana niya. Amadisha Riego, pakakasalan mo ba ako? Napahawak si Amadisha sa dibdib niya. Sandaling natahimik ang munggo nila. Severino, bulong nito. Nangingilid ang luha. Huwag kang mag-oo dahil may center na tayo. Dagdag pa niya, pilit na nagpapatawa sa gitna ng kabang bumabalot sa kanya.
At huwag ka ring maghindi dahil hindi ko pa naitatama yung lahat ng ramp details. Tumawa si Amadisha kasabay ng pagpatak ng luha nito. Ang corny mo. Mana lang sa trauma. Maya-maya marahan itong tumanggo. Oo. Sa simpleng salitang iyon, hindi na kumirot ang puso ni Severino tulad ng dati. Sa halip, napuno ito ng isang uri ng kapayapaang matagal niyang hinahanap. Isinuot niya ang singsing sa daliri ni Amadisha at tumayo. Hindi sila naghalikan ng may palabas. Hindi nila kailangang patunayan sa kahit sino ang nararamdaman nila. Mahigpit lang siyang yayakap ng babae at sa yakap na iyon ay parabang tuluyan ng nagsara ang lahat ng sugat na matagal nang bukas. Makalipas ang walang buwan, sa mismong hardin ng trauma center na minsang muntik nang maging daan para sa panluloko ngulit kalaunay naging simbolo ng pagbangon, ikinasal sina Severino at Amadisha sa isang simpleng seremonyang dinaluhan lamang ng mga tunay na taong naging bahagi ng kanilang paghilom at pagtatayo ng mas maayos na buhay. Si Doña Maureen mismo ang unang lumapit kay Amadisha matapos ang seremonya at sa bihirang pagkakataon ay ngumiti ng walang depensa. Hindi ka bagay sa mundo namin, sabi nito. Sandaling natigilan si Amadisha, ngunit idinugtong ng matanda. Mas mabuti, kasi mukhang ang mundo namin ang siyang matagal nang kailangang ayusin. Napangiti si Amadisha at yumuko ng bahagya bilang paggalang. Sa kabilang bahagi ng handaan, nakita ni Severino si Yara na inaalaya ng inang si Erlinda habang tahimik na kumakain. Hindi na sila naging malapit gaya ng dati, ngunit may respeto na sa pagitan nila. Isang uri ng mahinahong pag-aamin na hindi lahat ng nadamay sa maling desisyon ay kailangang maparusahan habang buhay. Si Nico naman ay abala sa pangaasar kay Berto tungkol sa letson. Si Marites ay sa wakas nakitang nakangiti ng maluwag. At si Santino Aguas ay tahimik lang sa isang sulok na tila kontentong makitang hindi na sayang ang trabaho niyang tumulong ilantad ang katotohanan. Pagsapit ng gabi, habang kumukupas ang mga ilaw ng handaan at unti-unting lumalalim ang langit, napatayo si Severino sa may gitna ng garden path kasama si Amadisha. Sa malayo ay tanawang gusling na nagsilbing patunay na may mabubuting bagay pa ring naitatayo kahit mula sa pinakamasasakit na pagkakaitalo. Noon niya tuluyang naunawaan ang pinakamahalagang aral sa lahat. Ang milyonaryong minsang nagpanggap na taxi driver para subukin ang katapatan ng babaeng mahal niya ay hindi lamang nakahanap ng manluloko, natagpuan din niya ang sarili niyang matagal nang nawawala sa pagod, duda at takot. At nang mawala sa kanya ang maling pag-ibig, hindi yaman o kapangyarihan ang sumagit sa kanya, kundi ang pagpipili niyang maging marangal, ang pagtulong sa mga taong tunay na nangangailangan, at ang pagtanggap na ang tamang tao ay hindi darating para samantalahin ang sugat mo, kundi para samaan kang maghilom. Sa huli, hindi si Fiorella ang nagdikta ng magiging wakas ng buhay ni Severino, hindi rin ang sakit ng nakaraan. Ang naging wakas niya ay isang buhay na payapa, isang pag-ibig na hindi kailangang subukin sa panlinlin lang, at isang tahanang itinayo hindi sa pera lamang, kundi sa tiwala, respeto, at sa katotohanang kaya palang maging buo muli ang pusong minsang durog na durog.